Morning, kamusta po kayo? Napakaganda ng umaga. Tatapos lang ng tag-ulan. Medyo basa-basa ang kalsada. Ganun din ang mga puno. Kaya napakasarap paglakad. So, walking ulit. Ilang araw din ako hindi nakapaglakad dahil busy schedule. At maraming ginagawa. Alam nyo yung paglalakad, minsan iniisip ng mga tao na parang wala namang epekto. Even sa pag-gym na po, minsan ang thinking ng tao parang wala namang epekto. Mga ilang araw na ako nag-gym, parang wala naman ako nakikita. O isang linggo, 2 linggo na ako nag-gym, wala naman ako nakikita ng epekto. Well, syempre sa una, yung effort na ibinibigay mo, yung kaya mo pa lang, ayun pa lang. So, ibig sabihin, hindi pa talaga ganun ka intense yung impact. At the same time, hindi mo naman makikita kagad yung resulta nun. Hindi pwedeng mabilisan, hindi pwedeng instant. Ano yun, parang noodles lang. No? Pagpatuloy ka lang, at darating ang time, makukuha mo rin yung gustong kabayaran doon. It will pay off. So, hindi minamadali ang lahat. Pag ikaw ay nagpatuloy sa paglalakad, patuloy ka sa pag-ehersisyo, kaya sa gym, o kaya calisthenics, eh darating ang time, makukuha mo rin yung nararapat para doon. Pero pag hindi ka naman nag-ehersisyo, hindi ka for example, walking, o kaya gym, o kaya calisthenics, wala kang ka-ehersisyo. So, pagbabayaran mo rin yun. Darating ang time na manghihina ka at makikita mo, magsisisi ka, kaso ulit pagsisisi, sana pala nag-exercise ako nung araw. Kasi hindi naman talaga totally humihina ang buto ng tao. As long as may muscle. Kaya lang humihina ang buto ng tao sa ating pag-edad kasi kumukunti yung muscle, yung amount ng muscle. So, sinisingil na tayo ng kabayaran kung sa hindi natin pag-ehersisyo. Pag tayo naman ay lagi nag-ehersisyo, makikita rin natin sa ating katawan. At yung ating resistensya, kahit tumanda tayo. Kaya nga yung mga matatanda nung araw, tumatagal ng hanggang 100 o 100, 100, o mahigit pa. Dahil, nung araw wala namang sasakyan, naglalakad lang sila. So, ibig sabihin, pag magtatrabaho sila, naglalakad lang sila papunta doon sa kanilang trabaho. Sa farm, o anumang trabaho nila, sila magtitinda. So, ibig sabihin, yung paglalakad at pagnenegosyo, kaya pagtatrabaho, ay napagsasabay nila. Kaya, yung kanilang buhay ay mas mahaba. Mas mahaba yung extension nila. Kaya, kung mapapansin nyo, alala ko nga, yung lola ko nga nun siya ay nasa 90 plus na lang. Pero, malakas pa rin. Marami akong mga churchmate, mga nasa 70, 80 na, pero malalakas pa rin sila. Ganoon din sa buhay spiritual. No? Ang sabi ng Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, may kalooban Diyos. At ito yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, tingnan natin yung verse na yon. Ano ba ibig sabihin ng kabayaran? Pag sinabing kabayaran, ito yung nauukol na halaga sa iyong ginawa. So, for example, nagtrabaho ka, 8 hours. So, ang kabayaran nun ay pang 8 hours. O kung minimum price, yun yung minimum. So, pag may ginawa kang isang bagay, yun yung magiging kabayaran. So, lahat ng gawin mo, may kabayaran. Tingnan naman natin yung kasalanan. Yung kasalanan, ito yung, kung iisipin natin, kung papasok sa isip nyo, masamang bagay, negatibo. At, ito yung naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ito yung nagdudulot sa atin ng kamatayan. Spiritual. Not literally physical.
So, ibig sabihin yung kamatayan, nahihiwalay tayo sa Diyos. Kaya nagdudulot ito ng kamatayan sa atin. Kamatayang espiritual. Eh, ano naman yung kamatayan? Pag sinabing kamatayan, papasok sa isip natin, maaaring ito na yung tapos na, the end na. O wala nang paghinga. Tapos na yung buhay natin, finish na. So, kapag sinabing kamatayan, ito yung pagkahiwalay sa ating katawan, pagkahiwalay sa Diyos. Dalawa lang yan eh. Kung ikaw ay sa Diyos, patungo kang langit. Kung ikaw hindi sa Diyos, patungo kang impyerno. Ngunit, ang lahat talaga ng tao, papuntang impyerno. Dahil tayo ay nagkasala. Mula pa nung kay Eva at Adan. Pero tingnan natin yung salitang ngunit dun sa verse. Ngunit, may pag-asa. May pag-asa. Kaya yung pag-asa na yun, sabi sa verse, yung kaloob ng Diyos. O, so kung Diyos na nagbibigay ng kaloob, dahil nga ako'y ang kabayaran ng kasalanan ko'y kamatayan at ako'y patungo ng impyerno to eternal damnation. Ngunit may pag-asa at yung pala yung kaloob na nagmumula sa Diyos. Eh ano naman yung kaloob na yun? Ito yung tinatawag na buhay na walang hanggan. So, meron tayong buhay na walang hanggan. Bagamat tayo ay mamamatay physically, magkakaroon pa rin tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Ama na nasa langit. Pero paano ko naman makakamit yung buhay na walang hanggan na yon? Nakaloob ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. O, ang ating Panginoon at tagapagligtas. So, siya yung ating Panginoon. Kailangan tayo mag-surrender sa Kanya, accept Him as our personal Lord and Savior, sa pamamagitan ng pagpapahayag at pagsuko. Ano, pahayag natin na tayo ay nagkasala, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, sapagkat tayo ay Kanyang lilinisin. Ang ating dakilang Diyos ay matuwid. And then pagsuko, surrender ourselves, surrender our life to God. Ano po? Sa ating Panginoong Kristo. Let us humble ourselves to our Lord Jesus Christ. Ganun lang ang paraan. So, ibig sabihin pala, kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit may pag-asa, at ito yung kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan, ito pala ay makakamit ko sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. So may pag-asa pa pala. Kung ikaw ay nanghihina ngayon, ikaw ay nabubuhay pa, may pag-asa pa. Try mong maglakad-lakad. Kung ikaw naman ay wala pa sa Panginoon ngayon, may pag-asa pa. Huwag mong hintayin matapos ang iyong buhay ang hindi mo siya nakikilala at hindi mo siya tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. So, nakita natin, no? In physical and spiritual, may kabayaran ang lahat ng ating ginagawa. Ito yung resulta ng ating lahat ng ginagawa. Pero ang Diyos natin, may kaloob. Napakabuti ng ating Diyos sapagkat pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon sa Kristo. Siyang ating Panginoon at tagapagligtas. So, mga minamahal, yun lang ngayong umaga. God bless po sa inyo lahat. Minsan, sama-sama tayo, lakad tayo. Unat-unat ng katawan para it will pay off. Kiting ng araw, sabay-sabay tayong lalakas. God bless po.